A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajmain. Amma ba'd. Mga kapatid namin, mga magulang namin, mga kababayan, pinupuri natin ang kadakilaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ang nag-iisang Diyos na pinakamahabagin at pinakamaawain. Pasalamat tayo sa Kanya sapagkat binigyan na naman tayo ng pagkakataon sa mga ganitong oras. Nabubuhay pa tayo na sana'y tanggapin niya na tayo ay nagsusumikap na maging ang buhay natin ay makabuluhan. Ang ibig sabihin ng makabuluhan po ay yung lahat ng ating mga galaw o lahat ng salubin natin ay lahat yun ay inaalin natin sa Kanya, sa kinalulugod bilang isang Muslim na nananampalataya sa Kanya. So, ang kapayapaan ay magpasa atin lahat. Bago kalimutan, kailangan na magsalawat tayo, magbigay tayo ng kalam or salutate or purihin ang uling propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya po ay pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para gabayan tayo sa maging role model natin, ang may salabuhay natin, ang lahat ng pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway ang kapayapaan ay mapasa Kanya, kasama yung kanyang mga pamilya at saka mga companions, no? Sabi ng propeta Muhammad sa isang pagkakataong nag-uusap sila ng mga sahaba, sabi niya, sahaba ba yun o yung angel Jibril alayhis salam? Namimiss niya yung kanyang mga kapatid. Sabi nung sahaba yata o Jibril alayhis salam, mafhum, no? Sabi, kami mga sahaba mo, mga sahaba mo. Kung sabi niya, hindi. Sabi ng propeta Muhammad, hindi kayo ang aking mga kapatid, kayo ang aking mga companion, mga kasama. Kundi ang aking mga kapatid ay ang kanyang mga umat, ang kanyang nasyon, na di nila ko maabutan sa aking buhay. So tayo po yun, Ustad. So ganun pa man, bago magsalita si Ustad, kanina nabakunahan din po kami sa bakuna sa COVID-19. Mayroong hadis ata na Bukhari, no, na dugtungan na lang, Ustad, no? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, I will not create any diseases except I will create its treatment. Ibig sabihin, lahat pala ng sakit na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may kaakibay na gamot. Kahit HIV yan, AIDS yan, di lang nadidiscover yan. No? May lunas, no? So may lunas yan. No? So lawakan na lang, Ustad, no? Magandang gabi po sa inyo ang lahat. Magandang umaga sa mga bangsulok ng mundo, mga Muslim man o hindi Muslim, ang kapayapaan ay mapasa ating lahat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hayyakum bi tahiyatil Islam, tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
At sa atin naman po mga kapatid na ngayon ay live na live po, no? Na nanonood dito sa ating Facebook account po, na pinagatan ng ating programa na pagsisikap na maging daing po. Alhamdulillah, no? Maraming pong salamat at naway nasa maayos po kayong kalagayan. At ang aking pong pagbati sa kabuuang pagbati sa ating mga kapatid na mga Muslim, ang kapayapaan at awa at pagkapalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pa sa ating lahat. Ganon din po sa ating mga kapatid na mga Muslim. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. So alhamdulillah, gaya ng sinabi nga ng ating kapatid na sila to Hamid, na yung mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kailangan na pasalamatan, no? Gaya ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunol biha kathirun minan nas, na ito ay salin sa kapanawagan na sinabi ng Propeta Muhammad na dalawang biyaya na kung saan itong mga biyaya na ito ay palaging kinakalimutan ng tao, na tinitik for granted ng isang tao. At ito, ang dalawang biyaya na ito ay yung ating pagkabakanti at yung ating kalakasan, Yung kalusugan, yung kalusugan at saka yung pagkabakanti. bakante sa oras. Kasi kasama yung bakante sa oras yung nakakulong eh. Yun. Kasi kung halimbawa, nakakulong ka, hindi ka bakante. Nakakulong ka lang, no? So yung nakakulong sa may sakit ay yung kabaliktaran, yung sinabi mong biyaya ng Allah. Tama po ba, Ustad? Inshallah. Saka, ano naman po, yung hadith na nabanggit ni Dato' bin Hamid kanina, alhamdulillah, napakagandang hadith po yun, na ito ay nagpapaalala sa bawat Muslim, no? Sa bawat nananampalataya na itong sakit ay hindi dapat magiging dahilan upang kamuhian natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi may mga tao kasi na sa oras ng karangyaan, hindi nila naalala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit nung sila ay dapuan o nalitan ng tinatawag natin na karamdaman, minsan sinisisi nila. Wala kang ano, no? Sinisisi mo pa. Tapos pag may biyaya naman sila, di mo maalala mo. So yan po ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, khuliqal insanu halu'a. Talaga yung tao talaga, nasa kanyang sarili yung pagiging parang hindi makontento at parang yung walang tinatawag natin na utang na loob. Wala akong panaloob sa Allah. Alam mo, Ustad, nakakatulong din tayo kasi kami po, nabakunahan po, no? So nakakatulong tayo dito sa ating bansa para i-promote yung vaccination. Tulad ng mga ibang vaccination, bakuna. So yun ang sinabi natin. Pwede mo bang lawakan yun, yung hadis na yun na napaganda yung hadith. wala akong, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala akong lilikahing sakit, maliban lang kung meron akong ililikang gamot. So gaya ng sinabi natin na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay lumikha ng bagay na talagang mayroon itong kaparis, no? Diba? Mayroon talaga itong kaparis, no? Lawakan mo nga. So yung hadith na yun ay talagang sinabi ko kanina, ito ay nagbibigay ng kalakasan ng mga taong may pagsubok, no? At isa sa mga pagsubok ng tao, itong karamdaman, no? At alam natin mga kapatid, kung tayo ay mayroong pananampalataya, alam natin na yung mga sakit at karamdaman, kung ating naalala ang mga sahaba, no? Sila ay natutuwa kapag mayroon silang karamdaman, no? Kasi ibig sabihin yan, sila ay pinalalahanan ng Allah, at sila ay mahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So pag may karamdaman ka, may hadis na kasalanan. kasalanan mo, Kaya napapatawad nga, yun, ka. isa sa mga sunnah, yung dua kapag ikaw ay nagbisita sa isang may sakit mo, sasabihin mo is labas tahurun inshallah. Labas tahurun. Sabihin na walang ano yun, walang problema inshallah, maging malinis ka. Gusto nalinis ka sa iyong mga Diba? mga pagkakamali. May nilalagnat fever, sabi ng Propeta Muhammad sa isang sahabi. Pasalamat ka, nagkalagnat ka kasi ibig sabihin, limo daw yun eh. No? Limo ba? Mercy ng Allah yun. No? Kaya nga, ang isang Muslim ay kung kanya lang magkakaroon siya ng husnul dhan, yung positive thinking, no? Sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero yung hadith na banggit natin kanina na walang sakit na tinawan o karamdaman, no? Tinawan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo, na wala itong kasama naman na lunas. No? So totoo yan po, no?
At kahit itong aya na ito, kung ating babasahin yung ibang aya, ito ay aya na kung saan isa sa mga doa ng Nabi Ibrahim alayhis salam, sabi niya, wa idha maridtu fa huwa yashfin, na kapag siya daw ay nagkasakit, ang nagbibigay sa kanya ng lunas ay katotohanan ang Allah din. No? Allahu Akbar. At saka, kaso lang, may sakit pala na walang gamot. No, sa hadith na yun. Yan ang gusto kong iparinig mo sa kanila, Ustad. Lahat ng sakit may gamot. Kahit yung HIV, AIDS, hindi pa nadidiscover. Pero may gamot yan. May gamot yan, sabi ng Allah yan. Ano pa yung gamot na sinabi ng Propeta Muhammad? Yung walang gamot, kasi karamdaman. Sige. Anong gamot, anong karamdaman na walang gamot na sinabi ng Propeta Muhammad sa hadith? So ayon sa salin ng kapaliwagan, ang hadith na ito ay nagsasabi na lahat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapababa ng karamdaman, at siya rin nagpapababa naman ng lunas. Subalit mayroong isang karamdaman o sakit na walang lunas. Ano po yun, Ustad? Ito po yung ating katandaan. Allahu Akbar, old aging. Tama. So karamdaman yan, kasama yan sa disease. Kumbaga, kasi sinabi na lang ng Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad. So habang malakas tayo, Dato Abdul Fattah, Ustad, kailangan pag sumigaw tayo, no? Dapat wag nating itiguran kasi tatanungin tayo ng Allah. Mag-take advantage tayo. Yun. Kailan malakas tayo, Yun. kung tayo mag-amal, we will keep on doing good deeds. Tama, no? Lalo na yung pamalan, palapit Oo, na. Masya Allah. Old aging, no? Sana yung mga magulang natin, no? Kasi mga parents ko nandiyan pa eh. So sana kung ang panahon lakasan sila ng Allah at tapos mga pagkaman. Buhay pa yung mga magulang mo. Inshallah. Sana patatag sila sa kanilang saka yung mga mag-anak ko, tito, tita, mga ano ko dyan, no? Na mga maedad na. Mga relatives, no? Mga relatives, mga in-laws, no? Lahat yan pinagdadasan natin. So, Ustad, doon na tayo sa zakat, yung proper topic natin na zakat, no? Yung zakat, kasi continuous po, mga long episode pa lang ang zakat ngayon, kasi yung salat, tumagal tayo. So, marami tayong dapat i-discuss dyan, yung mga hukum dyan, no? So, pati ako kailangan malaman yung mga ibang hukum dyan. Yung zakat, or zakat. Sa ibang lingwahe ng magkakaiba, no? Zakat. Pero yun, isa lang po yun. Yung pangatlong, poste. Haligi ng Islam. Or haligi ng Islam. So, gaya ng sinabi natin nung nakaraan, ito ay mula sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala al-khams, at naitindig ang yung Islam sa pamamagitan ng 5 haligi, at isa dito ay yung wa ita'uz zakat, pagbibigay ng zakat. Ito ay na-translate sa English, pero para sa akin ito ay hindi malapit. Alms daw eh. Alms. At saka yung iba, English niya, alms. charity. Charity. Kasi yung sadka na iba yun, ay charity din yun. Pero alms, Kasi sa atin, sa Islam, yung zakah ay hindi siya charity at hindi rin siya optional. Ito po ay isang obligasyon. obligatory. Obligasyon. Obligasyon talaga. Obligasyon. So, yung zakah. So, pag-usapan natin ngayon na Dato' Hamid, kung ano ang mga kondisyon sa pagiging obligado nito. Yung paglalabas ng zakah. Sa isang Muslim. Sa isang Muslim. O yan, maganda yan. Kasi, siyempre, may mahirap, may mayaman, may ibang hukom sa kanila. May bata, may matanda, may depende. Ipapaliwanag natin ito sa ating mga kapatid, lalo ating mga kapatid na mga hindi mga Muslim. Kasi baka akalain nila na ang ating pananampalatayang Islam, ito ay kumukuha ng tinatawag natin ng pera mula sa donation. Donation. Yung obligadong pagkuha kahit na sa mga taong walang kakayang magbigay. Ayun nga eh. Kasi may nag-issue sa akin dito na kinukuha. Kasi ito ang nangyari ngayon eh. Kasi pasintabi lang po, no? Kung ating titingnan talaga yung lahat ng relihiyon, no? Siguro kung ating kikalatisin
sa akin, Islam lang talaga po ang hindi nanghihingi, no? Sa mga mahihirap, no? Na kung saan inuobliga na ilang mga porsyento. Ayun nga ito, para maintindihan, diretsahin mo sila. Yung mga kapatid natin hindi mga Muslim. Ang zaka po ay obligado sa Allah, no? Kailangan maibigay mo. Pero walang isang, halimbawa, ayan, kailangan maibigay mo yung zaka mo. Ako ay Muslim. Wala akong karapatan na singilin ako ang maniningil na obligado yan. Yung 10 piso mo, kailangan merong 25 ang kumakuha dyan para ibigay sa masjid. Hindi po pwede yun. No? Kasi yung ikaw mismo ang magbibigay doon, kanino mo ibibigay. Sa doon sa masjid or i-direct mo siya sa Baitul Mal. Yung po, yung may mga qualification, yung orphanage, yung mga poor. So, at least klaro sa kanila. Baka kasi, anong sa kanila? Meron pala sa Islam yun na sinisingil. Hindi po naniningil yung Muslim to Muslim. Yung mismong obligado na Muslim, siya ang magbibigay. Kung ayaw magbigay, so bigay. Siya ang lalaki yun. Pero hindi magkakasala sa ibang Muslim, sa Allah. Hindi nila, para maintindihan nila eh. So, yun na po, no? Inshallah subhanahu wa ta'ala, pag-uusapan natin yung mga kondisyon, no? Kasi itong napaka-importante eh. Kasi maaaring may mga Muslim din na hindi na intindihan itong zaka, na kahit na sila ay mahirap, talagang pinipilit nila na makapaglabas ng zaka. Pwedeng hindi sila qualified magbigay kasi mahirap na nga sila. At baka yun ang maintindihan nila na parang pahirap sila sa Islam. Posible, Kasi karamihan. sinabi ng Allah, la haraj fi din, walang pahirapan sa religion Islam. Lahat ay talagang kagaanan. Walang tatalo sa wisdom ng Allah. Mahirap ka na nga, magbibigay ka pa lang sa parang walang, akala ko maaway ng Allah. Di ba? Siguro, mahirap ka nga, hindi ka niya obligaduhin doon. At isa rin pagbibigay linaw sa ating mga kasi may mga mga kritiko na nagsasabi na kung ang Islam ay walang involved na money, monetary na ibibigay sa simbahan, ganun. No? So paano ito pag-risk, masustain ang parang ganun stability niya, no? Ganyan sa mga organization. So ito po ay isang tinatanong natin na kung ating titinan po ang mga propeta, no, kung ating titinan kung paano nila ipinalaganap ang mensahe, no, ng yung katuruan, no, yung mensahe ng Diyos o ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila po ay hindi tinatanong natin na mayayaman, no. Yes. Titinan natin sila nga ang trabaho nila nagpapastol. Lahat sila pastor. They are all shepherd. Lahat. Abraham, Moses, even Adam, Muhammad, even Jesus, they are all shepherd, no? Yan ang commonality nila, similarities. Ang galing. So, ang doon is, bakit nag-sustain ang kanilang mensahe? Bakit hanggang ngayon, talagang dala-dala pa rin ng kanilang mga taga-sunod, no? Kasi, ang katotohanan is, ang mga propeta, kahit na hindi sila mayaman, no? Kasi ang dala nilang mensahe ay ang galat nilang mensahe ay katotohanan. So, ang katotohanan po kahit anong mangyari yan ay nangingibabaw. Totoo. Justice must prevail, no? Yes. Totoo yan, no? So, yan po, no? Ang Islam po ay, sabi ng Rasul sa Islam, ya'ni, wala yu'la. Palagi nangingibabaw ay hindi mangingibabawan. Ibig sabihin, hindi siya gusto ko dugtungan sa maiksi ni Zaka. Kasi marami rin na organization, fraternity, from the civic groups, from the different societies. Membro po ako doon. Pero talagang you cannot sustain the organization or association or any group kung walang revolving funds. No? So, ayaw ko naman bigyan ng negative sa ibang religion. Pero ang Islam, wala po yun. Tulad ng sinabi mo, even yung mga unang prophets, mga unang sugo, unang messenger, walang dahil because of money para lang masustain yung yung sekta, ganun yun eh, o relihiyon. Wala. Kaya itong zaka, bago natin tubukin na yung mga kondisyon na yan, yung zaka po ay it is not something. It is really between a believer of Allah, the Muslims, between him and the Supreme Being, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
So, hindi po ang maniningil ay isang Muslim doon sa isang Muslim na pipilitin. No. I-discuss lang, ipapaalam lang na ganito paano ibigay mo yung zakat mo. So, hindi sa pilitan sa lahat ng among Muslims. Pero doon sa Allah, ay obligado sa kanya. Kaya karamihan din ng Muslim ay baliwala, di ba? Kasi wala naniningil eh. Wala namang batas sa Sharia na kailangan yung sahod mo, O meron. ikaltas. Kung meron tayong Sharia, maganda. Oo. Kasi talagang... Dito sa Pilipinas. Pero sa ibang Islamic country, Mas maganda. maganda. Kasi hindi mo na po problemahin yun. May pagbibigyan. Automatic eh. Kaya nga sa mga Muslim countries, masyadong mahirap eh. Walang digging. Kasi, so sa atin sa Pilipinas, walang existing laws. Okay? So alhamdulillah, no? So ito po ang mga kondisyon na pagka-obligado ng zakat, no? So yung zakat po, tandaan mo natin, ito po ay isang obligado na tinatawag natin na obligadong ibibigay, no? Tinatawag natin na obligadong ano ba yung amount or halaga, no? Na ilalabas mula sa ating mga iba't ibang uri ng pinagkukunan ng ating pera o ating Inisip nila kasi pera lang. Kasi kung halimbawa, nag-harvest ka ng 10 sakong bigas, meron kang ibibigay doon, di ba? Malalaman natin kung ilan yun. Hindi naman sa 10, tapos isang sako. Maliit, actually sobrang liit na. So inshallah, no? So ito po ang pinakaunang kondisyon, no? Una po ay yung pagiging kaanib sa Islam. So kailangan Muslim talaga. Kailan Muslim? Shada ka. So, naniniwala ka sa zakat. Kasi yan ang tinatawag natin na pangatlong haligi ng Islam at ang pinakaunang haligi ay yung shahada. No? Yung pagsaksi na walang ibang Diyos, maliban na lamang si Allah at si Propeta Muhammad ay ito yung sugo. So, yun ang unang kondisyon. Opo. Bago ka ma-qualify magbigay ng zakat. Pangalawa ay yung pagiging malaya. Malaya. Sa panahon ng Propeta Muhammad, isa sa kanyang mga tinatawag natin na kung bakit siya pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit dumating sa atin ang Islam upang ito ay burahin ang slavery. Slavery. Yan ang pinakamaganda sa Islam, no? Kasi dito sa Islam, Nabura na eh. Yung bilad, slave yung bilad. Nagkaroon ng yung walang racism eh. Racism. Walang walang talagang Hindi mo discrimination. Natanggal yung slavery. Kasi nung araw, grabe yung slavery. May slavery. May nagmamayari sa'yo pag anitin ka. Pero dumating ang Propeta Muhammad, natanggal yun. Kasi may mga isa doon sa sahabi, mga kumpinyo niya, yung Bilal. Grabe yung pagka-slave niya noon. Tapos, tinaas ng Allah ang kanyang pagkatan, antas. So, yun yung pangalawa, no? kung di ka slave. Only slave, no? At pangatlo ay yung pagkaabot ng nisab. Itong nisab po ay isang minimum na bilang tinatawag natin na minimum na bilang o yung halaga. Yung nisab, ibig sabihin nakaabot siya sa minimum o yung tinatawag na halaga. Kasi hindi pwedeng maglabas ka ng zakat na hindi nakaabot sa minimum. Kasi ganito po yun eh. Correct me kung talagang naintindihan ko yan. Parang yung gross income mo, hindi mo ibabawas doon. Kasi kailangan mag-net income ka. Kasi gagastusan mo sarili mo, pamilya mo, yung pagkain, mga basic necessities. Kung ano nang natira. Kung walang natira, di ka magbibigay ng zakat. Yung talagang, tama ba yun? Yung nisab is, meron din itong tinatawag natin yung length of period. Yung nisab. So may taunan, or May may taunan. harvest. May harvest. Yun yung nisab. Yun po yung nisab. No? At yun ang pangatlo. No? Period, no? Yung pang-apat po ay yung kalubusan ng pagmamayari. So yun yung net income. Yun yung net income. Kasi syempre, Kasi kahit na marami kang pera, malaki yung sahod mo, pero enough lang, suffice lang talaga sa kahit pangangailangan mo sa pamilya, sa iyong araw-araw, wala kang naiipon, hindi ka pa rin obligado. pero meron mga ano dyan. Kung malaking sahod mo,
Tapos walang natitira kasi luxury ang buhay mo. Yun, oh. Grabe ka bastos. Oh. Kung kakain lang kayo ng misis mo sa restaurant na mamahaling restaurant, bili yung mga anak ko ng mga ano. So, walang natitira. Yung buy, qualified sa ama. I don't think so. Kasi luxury yun eh. Meron tayong kasabihan na bisa extra na yun. No? Oh. Gusto rin yung Mississippi talaga. Na kung Yeah. saan, no, makikita natin na kapag hindi niya, wala siyang yung proper na tinata natin na yung distinction sa kanyang income. Oh. Kasi araw-araw may mawala, may ano. Oh. Sa isang taunan, kailangan na maglagay siya ng isang araw at sa isang araw na income na ito ay kanyang ilalabas yung Bibigay siya sa 2.5 na percent. 2.5. Oo. Yun ang tinata natin na pamamaraan sila ito, yung hindi talaga specific yung kanyang income. Oo. Yun. Kasi may mga ganyan tayo, sa business. Oo. Yung araw-araw na business, hindi specific yung income unit mo eh, yung kita mo sa araw-araw. So pag darating yan sa isang taon, at wala kang yung tinatawag yung proper na yung Profit. profit. Yung kinita mo. Oo. So kailangan na mag-ano ka ng isang araw. Isang Yung, araw. doon ka kuha ng 2.5. para sa zakat. Zakat. Yun. Meron din sa sahod, Ustad. Yun, ganun din sa sahod. Minsan, halimbawa, doktor ako, no? Bukod sa fix ang sahod ko, meron ako mga moonlighting. Ibig sabihin ng moonlighting, may mga racket pa ako sa labas. So, hindi mo masabi na yung kinikita mo ay fix yan na ganito kahalaga. So, babago-bago. So, kailangan ba kumuha ka doon na isang buwan na mas malaki tapos doon mo kukunin yung 2.5%? Yun ang sabi ko kanina. Kasi buwan-buwan yan, magkakaiba. At Hindi mo ma-distinguish. Inshallah, pag-usapan natin yung paanong klaseng bagay na ito ay labasan ng zakat sa taunan o di kaya sa may duration o may oras talaga na kailangan din siyang labasan ng zakat. Kasi iba't iba eh. Kung halimbawa sa hayop, yung hayop naman is hindi naman yan taon-taon na nanganak eh. Mayroong ibang may months. No? May So, months. so inshallah, pag-usapan natin yan inshallah. So ito muna yung ating pag-uusapan niya, yung kondisyon. So, saan na tayo doon? So pangatlo, no? Pang-apat, yun yung tinatawag natin na yung kalubusan ng pagmamayari. Dapat Mga na net yung income. net income talaga. No? At ang panglima ay yung paglipas ng isang buong taon. So yung 1 sabi year. ko, 1 year. Yun yung yung annual, no? Maliban sa mga produkto ng lupa. Yun sabi ko. No? Kasi yung mga produkto sa lupa is, yung, for example, yung cropping Oh. is 3 months yan eh. Oh. No? So, hindi Yung kukuha mga ng... beans, corn, di ba? Hindi kukuha ng zaka yun. Hindi yun kukunan ng zakah yearly. Oh. Yun Pero, kukunan kapag every harvest. harvest. Ah. At saka iba rin yung tinatawag natin yaman ng produkto sa lupa. Kasi mayroon din dalawang uri, no, yung produkto sa lupa. Halimbawa yung mga gulay na nalalanta, no? Wala nang zaka. Wala yung zakah. Mali mo na lamang kung ito ay ginawang Pera. negosyo. Negosyo. Pag negosyo lang. Oo. Kung pangkain lang, Yun, wala. 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 Kasi hindi siya na-impact. Oo nga, no? Hindi siya Very, na-impact. Grabe yung jurisprudence ng Allah. Oo. Pero pag ibebenta mo yung gulay mo, kasi negosyo mo, Negosyo na eh. kasi harvest mo na yun, Oo. doon ka mag, Yun. 2.5%. Yun, oo. Katulad din ng gold at saka yung Gold saka silver. oo. So, yun na po ang tinatawag natin na yung panglima, no? Na kung saan ang zaka ng mga hayupan, no? Iba naman na yung zaka ng mga hayupan. Mga livestock natin, yung mga Ito ay may hayop tatlong na- uri, no? Oo. Kamilyo, baka at saka tupa. tupa, yung mga goat. Pasok dito yung tupa, yung kambing. No? Siyempre, kambing. Goat. So, mayroon tayong tinatawag na yung kabuuan ng tinatawag natin na yung uri ng tinatawag natin na nisab. No? So, sabi nga dito, kapag ang mga butil at bunga, kung maaaring anihin ang butil o hinog na ang mga bunga. So, ito yung time na kung saan kapag aanihin, ay magkakaroon na ng tinatawag natin na pagbibigay ng zakat kung nakarating sa nisab. Yung period. Period. At saka yung nisab. Oo. Nisab is period eh. So, Nisab yata deadline or period. pwede nisab, no? Pwede yun, no? Ibig sabihin yung nisab doon, yung amount na pwedeng labasan ng zakat.
Okay. Yung nisab. Yung nisab. Lalim ng mga ano ng Arabic. Ayan, oo. So yung nisab ng, for example, ng butil at saka bunga, for example, kapag ito ay pinalaki mo yung mga butil o pinalaki mo yung mga palay sa pamamagitan ng yung natural na irrigation. Natural. Hindi yung Walang fertilizer, walang gumastos ng ano. Gumastos. Yun ay 10%. 10%? Oo, 10%. Sa Yung kabuang ano mo, kabuang Kita mo? hindi, yung sa kabuang yung Harvest. harvest mo. Hindi yan kita, hindi pa yan. Oo, harvest pala. Harvest pa yun, oo. Diba yun? No? So, kung 100% yan yung harvest mo, halimbawa, 10, Ay, wow, 100 sako. 100 So, sako. ilang 10% ng ano. So, kinikilo yan eh. Oh, No? So, inshallah, malalaman natin kung mamaya no, kung ilang kilo. Oo. Kung kailangan talaga labasan ng tinatawag nila yung zakat no, ng itong mga halaman na kung saan halaman yan. hindi siya gumagamit ng fertilizer. Oh, Kasi natural. 10% natural eh. So, kapag gumagamit naman siya ng irrigation na may bayad, May bayan, Nag-ano tapos siya. fertilizer. so 5%. Mm. Inshallah. So, malalim-lalim yan na mga pag-uusapan natin, inshallah. Eh, mga farmers na Muslim, Oo. dapat alam nila yan. Opo. No? So, ganun din naman po sa paghahayupan, ay yung mga mina naman sa katulad ng ginto, pilak, ito po ay mayroon ding nisab. No? Ang nisab nito ay kung ito ay aabot sa tinatawag na ilang gramo. Ilang grams. Oh, ilang Ano grams. naman? No? At So, iba rin yung grams ng December, iba rin yung Ah. grams ng gold. Siyempre, mas malaki ang value ng gold. At ang ikakaltas doon na zaka ay 2.5. Sobrang liit. Ang sabi nila, paano kung nakalikom ka rin ng silver or gold na mula sa mga pera? Oh, So, basihan ba yung halaga ng pera o basihan yung timbang ng mga gold? ay, wala na. Sa panahon ngayon, Oo. Kasi yung monetary natin, papel na. monetary, papel na eh. So, ang basihan doon, magkano ang halaga ng, for example, $85 kasi sa gold eh. Oh, Kung gaano kahalaga ang pera, kung katulad value. ng value, yung amount ng 85 grams na gold, na uabot yung pera mo sa ganong halaga, ay doon na maglabas ka ng zakat. pag hindi umabot ng 85, Hindi ka obligado. hindi ka obligado. Oo. So, magkano kaya 85 grams? Siguro yung gramo ng gold ngayon, siguro nasa 1,000 plus siguro. Oh, so, yung 1,000 mo, pag hindi ka umabot doon, halimbawa, letas sila nga, 1,000. Ceiling yun. Ay, hindi ka pwedeng magbawas din sa kamo. Hindi. Kasi ang ano doon, sabi ng Allah, alam ko ang mga manusya, ang aking mga alipin ay mga greedy. So ito, hindi ko niya kukunan ng zaka kasi kulang pa sa kanya yan. Saka mayroon mga ano din, yung mga katulad ng yung ginto at saka yung pila. Kapag ito naman ay ginamit para sa pang-personal na kagamitan, wala yung zaka. Hindi ba na lang kung ginawang kalakal or tinago na hindi ito Gagamitin. gamitin? Yun, grabe. Yung mga damit na hindi kasi narinig ko sa mga Anong klaseng damit? ano mga damit, kaya pag Ay, itong damit? mga damit natin, Kapag ito ay matagal nang di nagagal. Kaya ako lahat, kailangan masuot ko personal to. to eh. Personal na kagamitan. So kahit matagal mo hindi na nasuot, hindi ka Alam mo magsasaka. alam, hindi ka magsaka, pero sa akin alam mo alam, nagkakaroon ka ng israf. O yun nga, yun din ang sabi ng Kailangan mo matatanda. gamitin yun. Kasi kung maraming mga Muslim na walang Bigyan mo na lang. bigyan mo na lang. Yun ang nangyari. Kaya ako, hindi ako makano, kahit damit yan. Kasi sabi ng Allah, wala tubaddiru tabdira, inna shaytana, innal mubaddirina kanu min ikhwani syayatin wa kana syaytanu li rabbih kafura. Sabi niya, huwag kayong mag-aaksaya o magsasayang, no? Kasi katotohanan ang pagsasayang ay kapatid ng syaitan. Allah. At ang syaitan ay ang taong walang pagpapasalamat sa kanyang tagapagin. Kasi pag mahilig kang mag-aksaya, parang yung biyaya sa'yo ng Allah ay binabaliwala mo. Parang spoiled ba? So hindi maganda yun. Yung mga kapatid ng syaitan, pero israf, no? Israf, no? So yan po, no? Halimbawa, yung mga hayop po, yung, for example, kamilyo. So ilang kamilyo na meron ka na pwede ka nang magpalabas ng zakat, no?
So, yung zakat po ng kamila, for example, kasi sa atin is dapat yung Baka. pamilya mo. Hindi, for example, sa atin ito, wala namang kamilya. Oh, baka Dito sa tayo atin. sa baka. Oh. Ang ilang baka ang pwedeng kailangan na maglabas ka na ng zakat. So, dapat yung baka mo ay 40 to 59 na dami ng baka mo, maglabas ka ng tinatawag natin na zakat. Kasi tingnan mo, no? So, ang daming baka yun. Pero, Alam mga sabi ko nga, greedy yung siya, yung tao. So kung 10, 20 ang baka mo, di pa kailangan bawasan ng zakat. Kasi ang baka rin, ay kung nanganak yan, maswerte ka ng 2, parating isa lang. Kaya yung yung for example, itong baka, di ba? 30 to 39 na mayroon kang baka. Isang baka ang mo sa isang taon yan. Isang taon pa. Isang taon pa. So, ang dami nun. Tapos isa lang. Kapag naman 40 to 59, so that sa is 1 year. yun. 2. Yun, dalawang 40 to 59. Hindi, sa 30 to 39, baka siya, pero isang taong baka. Yung edad ng baka, isang taon. Tingnan mo, so this one. Tapos kung Ibig sabihin, 40 mali, to di ba? 59, 30 to 59, isang baka rin, pero 2 taon na yung baka. Kasi malaki na. Oo. Hindi mo bigat sa isang tao pag marami Alam mo, baka. yung economist, Yun. yung fair economy, ang nakita niya yan, ang mga jurisprudence ng kasi ang alam nang nagano dyan eh. Oo. Makikita mo yung equity, Yun, oo. hindi equality. Kasi yung equality, Yun, oo. base kung sinong may nakita kang gano'n. Iba, Yung equity, quality at saka equity. Yung mahirap, pinapapantay sa Yun, mga oo. mayaman. Yun, So talagang may equilibrium. oo. Yun. Kaysa yung equality daw, o equal tayo, nabibigyan ng, alimbawa, bibigyan tayo ng 58,000. So, parehas tayo binigyan, pero ikaw, mas nakakalaman ka kasi dati ka ng maraming pera. Oo. So, nandito pa rin ako sa baba. Unlike sa Islam, Yung equity. yung equity, para magpantay tayo doon sa ceiling, bibigyan sa akin marami, ikaw maliit para magpantay tayo. Katulad na yung natanap ko na yung yung dalawa yung asawa mo, akin isa. So, 10,000 din tayo, yung dapat 20 sa'yo sa akin. Yun yung equity, di ba? Oo, Yun yun. yung balance yun. Balance yun kasi dalawang paggagastusan ko. Yun. Dalawa ang, ano ko eh, hindi yun benefits, dalawa ang responsibility ko eh. Oo. Kung sa service, dalawa ang re-render kong service, which is mas mahirap. Yun. Mas mahirap, kaya dalawa ibibigay sa akin. Ikaw isa So, lang. halimbawa naman kung tupa or kambing, di ba? So, kung mayroon kang 40 to 120 na kambing, ay maglalabas ka ng isang tupa na Isang taon. Gulang. Gulang. Pero pag 121 to 200, isang tupa, dalawang tupa na isang taon. Isang taon. So, pataas yan, no? Okay man. Magkaiba siya. Kasi ang kambing, nakakapagpanganak yan ng dalawa Oo, minsan. minsan. Yung may tatlo siguro. May tatlo pa. Oo, minsan. Oh. Galing ng mga hukom ng ano. So, sa ginto naman, yung sabi ko kanina, ginto at saka pilat, yung gold at saka silver, yung nisab niya ay sa gold ay 85 grams. Yung nisab. 5 grams. So, Sa- ang hirap naman maabot yun. Oo, Kung naabot mo, ano na, marami ka na. Yan, oh. Di ba? Marami ka na. Yan. Kahit na lamasan mo yun, hindi ka hindi yan Hindi makakapekto. Hindi makakabawas. Inshallah. Basahin mo nga yung aya na sinabi Oh, mo. yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinabi niya yung pimana ng aya sa umana ng aya ay hindi Hindi nakakabawas. yung ano ba yung usury yung Oh, riba, no? Riba. Ang riba, yung usury ay hindi ito ay isang bagay na kung saan mag-uubos sa iyong kayamanan. 5-6 po yun. Yung usury, yung pagpapatubo. Papatubo. So ito ay ito ang bagay na kung saan umaano sa kayamanan mo. Ibig sabihin, Maubos, malugi ka. Malugi, oo. Certain talaga sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, malulugi ka pag sumama ka sa usury, yung 5-6. Meron, yung sabi ng Allah, yamhaqullahu riba wa yamhaqullahu riba. Ang riba daw ay ito ang bagay na kung saan magiging malulunod ka, malulugi ka, ha?
mana ng aya ay yung sadaka, yung charity, yung kawang gawa ay magkakaroon ka ng multiple na Hindi makakabawas sa'yo, kundi profitable. profitable. Yun. Kasi yung usually nag-i-interest ka eh. Yun o. Pero akala mo, Malaki yung kita mo. kita mo yung pala, Hihilain ka. ilayin ka lang pababa. Ito naman na, itong kayamanan mo, nagbabawas ka, hindi ka nag-interest kasi nagbibigay ng kawang Kawang gawa gawa. sa mga mahirap, kung sino dapat wala. Yung pala ay mas Multiple yung ano. mas kikita ka doon Kikita kasi babalik sa'yo ng Tama, awa. tama. So yun po, no, sa pilak naman, yung silver, ay dapat magkakaroon ka ng 595 grams ng silver. Mukhang wala naman yatang silver na yun eh. Siguro sa minahan, Meron no, siguro. sa Siguro mining. sa kalakalan, meron. No? Hindi kasi ngayon. Oh. Eh yun, nagbebenta sa mining. Usually, yung mga silver natin galing Italy. Oh. No? So sila yung pinaka-supplier na Oh, supplier. Pero yung tayo, yung hindi. gold, sa atin man may gold. Oh, sa atin may gold. At ganun din naman po sa perang papel, no? Usually ko yung monetary na papel ay ang binabasihan din. Yun yung halaga din ng gold o yung silver. Yung ng Kung 2.5%. kung aabot sa ganung halaga ng gold or silver, lalabasan siya ng Yung ba yung 2.5% na ibabawas mo na sa Yun, papel? oo. Na pera? na pera. Ayun. Kung ang kanyang halaga ay ganun din halaga ng Oh. gold or So, silver. magkano kaya yung gold ngayon na 8.5? Ilagay natin kung 1,000 lang, kung isang po 1,000 yung grams. Rate lang pala. So 85,000 sa gold. 85,000. So magkakuha ka dyan ng 2.5. Grabe naman. Maliit. Sobrang late yun. Hindi ko na maisip. Pero maraming mga Muslim yun, million nakakatago Ah, na. grabe. Tago na. So, yung iba nasa bangko eh. Kaya ako, Ustad, ang intention ko pag ano, sana tanggapin na Allah, sinusubrahan ko. Kasi hindi ko alam eh. Minsan, akala ko nga, malay mo, hindi lang sobra pala yung binibigay ko, may kulang pa. So, nagniniyat ako, hindi ko to, magniyat ako ng zakat to. Sobrahan ko na. Kasi, Sa atin naman sa Islam, ay yung pagbibigay ng sobra ay ano yan eh, yung tinatawag natin na ini-encourage. kasi pag sinusobrahan ko, sinasabi ko zakat. Hindi ko sinasabi sadka sa sarili ko. Kasi yung sadka, yun tayo, pwede yung magbigay. Yung zakat ang nakakatakot eh. Kasi pag di mo naibigay yun, sa araw ng pag-ukop, titingnan, ipapakita sa tinala, sisingilin tayo eh. So yun lahat ang kondisyon. Yun yung lahat ng kondisyon, no? Inshallah. So yun po ang tinatawag natin na yung halimbawa po ng mga bagay na kung saan pagkukunan ng baka kung sakaling darating ang kanyang disab, no? Isang. So mayroon pong taunan, mayroon din yung pag-ani at saka kung sa mga ano naman yung kalakal, no? So inshallah ay atin din yung mapag-uusapan no yung patungkol sa tinatawag natin na itong zakah. Alam mo Dato' Hamid, no? Itong zakah, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, kad aflaha man tazakka. Yung katotohanan yung mga taong nagiging matagumpay ay sila yung mga taong nagiging malinis. So itong itong pagbibigay ng zakah, ito ay paglilinis unang-una sa ating greedy. Pagiging sakim. Sakim. Kailangan tanggalin sa atin Oo. yung pagiging sakim. Yun, no? Purification. Purification. At pag purification sa iyong sarili at purification din mula sa iyong kayamanan. Kasi pag halal yan, Oo. akala mo nababawasan ka, dadagdagan pa ng kawan. At saka, isang paalala sa ating mga kapatid, kasi yung oras natin napaka-eksilalim. No? Bilis. Bilis kasi. No? Ito, may isang nabanggit sa hadith na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itong lalaki na ito ay napakahaba ng kanyang lalakbay. No? Traveler. Traveler. At saka yung kamay niya, kasi siyempre traveler. Alam natin po sa Islam na kapag ang isang tao na nananalangin, ang napakalapit na bingkin na panalangin ay unang-una yung taong nag-ayon. No? Gayuno. Yung nagsujud. Fasting. Nagsujud. No? Yung mga hirap, yung naggutom. Yung mga nagugutom na mga oppressed. So, yung lapit. at saka yung mga lakbay. Saka traveler. Yun yung katanggap-tanggap yung dua, yung prayer.
So itong lalaki na ito ay nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala na habang ang kanyang pagdua ay inaangat niya ang kanyang mga kamay sa langit. Sinabi niya na, Ya Rab, sinabi niya, O Panginoon ko, O Panginoon ko. Ibig sabihin, dinggin mo ang ating mga panalangin. So sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa guddiya bil haram, no? Fa'anna yustajabu lahu. Itong tao na ito, ang kanyang kinakain ay mula sa haram, ang kanyang iniinom ay mula sa haram, ang kanyang gamit ay mula sa haram, paano pa siya dilinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala? So ito ay paalala sa ating mga kapatid na umaabot na sa nisab, no, ang kanilang mga kayamanan na kailangan obligado sila na magpalabas ng zakat ay atin kayang ilabas kasi yan ay karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ang itong karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag hindi mo na ibigay, maaaring yan ay magiging bawal yan sa iyo. Haram, no? Kasi yan ay karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan mo yan maibigay. No? So, maaaring yan ay magiging isang dahilan na yung mayroong dinidinig, no? Dinidinig ng Allah. Mayroong barriers, no? Barrier. So, yung ating mga dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, lalo-lalo na ngayong Ramadan, sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? Sa mga tao na talagang alam natin, no, kung anong klaseng tao ka na obligado ka na sa paglabas ng zakat, naway sa kasama sa paglilinis ng ating sarili, lalo sa pagharap natin itong mabiyayang buwan, itong buwan ng Ramadan, ay yung titingnan po natin yung ating mga kayamanan, no, yung ating pag-ari-arian, kung ito ba ay narapat na labasan ng zakat. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So baka mayroon kang gustong ipaabot na katulad. Sige. Alhamdulillah, Dato Abdul Fattah, no? Napaka makabuluhan itong gabi. Kahit maiksi lang, ang bilis ng oras. At least, no, sa pagkakataong ito, ako mismo may natutunan ako. At sinisikap kong marami pang matutunan, lalo-lalo na sa ating pananampalataya. No? Magsumikap po tayo. Kami po ay pilit namin pinagsisikapan ang itong mga ganitong programa sapagkat ito ang alam namin dahil pag makamit natin lahat ang tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na doon sa kabilang buhay na walang hangganan. So, magsasalam na ako, Dato Abdul Fattah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, inshallah po, isang paalala po, inshallah sa next po natin na topic sa episode 16 po ay nais po namin ipaabot yung sino yung mga kwalipado na kung sila tatanggap ng zakat. Para malaman din natin mga kapatid na mga hindi mga Muslim kung para kanino talaga itong zakat. Kanino? Kasi, mayroong kaban dyan, bangko dyan na ano. O pagkakala, baka yung mga leader lang ng mga... Wala. So, inshallah, malalaman po natin yan, inshallah. At saka, naway, itong nalalabing 2 linggo sa, isang linggo na lang pala, no? Isang linggo na, Ramadan na. Inshallah, no? So, huwak ba? itong pinakahuli natin, ngayong pinakahuli natin episode, ngayong 16. Itong episode. Oo. Sana, dito muna tayo sa zakat. Sige. Sino yung mga may karapatan na tatanggap ng zakat. At putulin muna natin, gusto ko na pagpasok ng Ramadan na yung topic din natin isabot sa pag-aayon mo sa buwan ng Ramadan. Sige. Mas maganda yun. Kasi pagandaan natin yung mabiyayang buwan. So yun na po, no? Inshallah, maraming po salamat sa inyong pagsusubaybay ng ating pong programa, pagsisikap ng budai. Naway tayong lahat po ay diyan ng Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin po ang lahat ng ating pagsisikap. Ganun po din sa ating mga kapatid ng mga hindi mga Muslim. Maraming po salamat at naway gabayan kayo ng Allah. At lahat po ng ating mga kapatid ng mga Muslim, ito po ang pinakaulit pong pagbibigay po ng tinatawag natin na kabuuan na pagbibigay ng salam, no, sa inyong lahat po. Yung kapayapaan po ay suma sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yung po sa ating mga kapatid, mga hindi Muslim, magandang gabi po, magandang araw. Assalamualaikum po sa lahat ng ating mga kapatid ng Muslim. Jazakumullah khairan.